Good day sa inyo, netizens. Kababalik ko lang galing Siargao. Napasarap ako ng pagmumotor doon. Kaya pagkabalik ko dito sa amin, nanghiram agad tayo na motor. Nalala ko may utang ko sa inyo na test drive nung ating Samurai. So ngayon, test drive na natin. Actually, may bagong version na lumabas. Inaayos lang natin yung papers. Test drive na natin finally. Tara, pick upin natin. So ito na guys, ito na yung ating hihiramin ngayon. Samurai. Kita nyo, iba na yung kulay, no? So ibang version na yata itong isang to. Paalamin natin kung kamusta ba talaga to kapag test drive. Ako napansin niyo, di ba, nag-comparison video tayo. Sobrang competitive nung presyo niya para sa ino-offer niya na specs and features. Kaya sobrang dami nag-request. Nakakatawa, may white na tayo nakita ngayon. Napaka-forma. By the way guys, ito palang upuan niya. Ito yung pwede nyong i-modify na aftermarket. Kita nyo naman kapag ka-brown yung seat. Sobrang ganda. Nagpapa-luxurious tignan sa isang motor. Medyo social. Pero yung stock na seat nito ay kulay itim. Sadyang ito lang yung color brown. Itong ating test review unit. Alamin natin kung kamusta ba yung kanyang performance. Uwi ko lang to, kunin ko lang yung helmet ko. Test drive naman lupet, medyo mataas din to 5'4" height ko, tingnan nyo. Tip toe, buti na lang meron siyang step through na footboard. Pwede kang umunahan talaga. Yung mga beep sound niya, parang Honda. Ganda ng panel, oh. Wow. Smooth, ah. Very smooth. Wow. Ganda na engine, ah. Oh. So ngayon malalaman natin, netizens, kung hype lang ba. Kasi marami nagre-request dito sa Samurai 155i na ma-test drive natin. Dahil nga, ang dami niya specs and features na talagang lalaban dun sa Honda Click 160. Kagaya ng idling stop system, silent start, liquid cooling, combi brake system, fully digital meter panel, at madami pang iba. Panoorin niyo yung review natin para makita niyo yung detalyado. Ngayon malalaman natin kung copy ba na putyo-putyo lang o talagang may bubuga din. Papagas muna ako. Tingnan natin kung magkano ang full tank. Unleaded regular na full tank para makita ko magkano full tank. Magkano ang full tank ng Samurai 155i. 61 pesos per liter. Oh, malaki full tank, ha. 5.4, 333 sakto. Parang pananakop ng Spanish sa Philippines. Thank you. Hindi ko naman magagamit yung full tank na yan, pero for the sake of the review, yun, full tank na. Pwede nang magwalwala. Let's go! Ayun, no. Punong-puno ng gasolina. Nalunod. Nalunod ang throttle. Full tank, eh. Maya i-smooth pa yan. Very smooth, no? Yung kanina na low fuel siya, nararamdam ko agad yung smoothness na talagang medyo didikit na rin talaga dun sa pakiramdam ng smoothness ng Honda Click. Pero syempre mas malakas yun, 160cc. Pagdating sa power and torque output, mas malakas ng konti. Ang taas ng pakiramdam sa kanya, no? Kahit na manipis ang motorsiklo compared sa ibang ganitong displacement, yung pakiramdam sa kanya mataas. Parang nakaupo ka rin sa mga Aerox, ganun din yung pakiramdam. Hindi mo mararamdaman na parang maliit lang yung motorsiklo mo. Morning ride na tinanghali. Palagay ko yung magiging kasangga nyo to kapag ganito mga traffic situation sa lugar ninyo. Kasi magaan yung pakaramdam niya. Mataas siya pero yung pakaramdam niya is para madali pa rin i-maneuver. Kasi andun pa rin yung characteristic niya na parang compact na manipis na motorsiklo. Yun yung same na naramdaman ko sa Honda Click 160 kasi nga napaka powerful for its displacement pero yung hinahatid na power output talaga naman, di ba? Kumbaga OP, overpowered for its size. Ayan, o, overtaking. Walang kahirap-hirap. Lakas din, very decent. Walang problema sa overtaking. It's not yung parang sobrang overwhelming na power, pero pag alam mo kailangan mo overtake, hindi ka magdadalawang isip. Mas malakas yung pakiramdam ko sa Click
So just for point of comparison, kasi doon naman palaging inihahambing para siyempre may reference yung tao, di ba? Kasi hindi yung experience ko eh. Responsive ang brake niya, kahit kaliwa lang yung may preno mo dahil combi brake nga siya. Yung kanan sumasama, no? 70% sa kaliwa, 30% sa kanan. Ayun, no? Kaliwa lang ang pinipreno ko, kaliwa lang. Yo, banat natin, ano kabilis. Ayos din, mabilis din talaga. Pinag-feel akong a little bit of dragging na normal naman sa mga scooters. Yun. So kapag ka medyo high speed ka na, nararamdaman ko na yung mga bumpy roads, mga uneven sa roads. May pagkamalambot ang kanyang suspension siguro. Hindi naman sobrang lambot na magbo-bottom out, pero nararamdaman natin yung mga baku-baku dyan sa kalsada na hanggang dito sa ating manibela. Ganon yung pakiramdam sa kanya. Again, ayan, malaman mo yung essence ng motorsiklo kasi confident ka sa mga tight spaces, mga sisikip na ganyan, kaya mong lumusot. Hindi ka parang mangangamba na baka sumabit ka, especially wala pa naman ito nakakabit na top box. Kusina, pakinggan natin. Cute. Maganda sa kanya, dito sa parang kanan na button, usually yung hazard dyan nakalagay, ilaw. Meron siyang switch or button sa ilaw. Ipindutin mo lang to turn on, ganun lang kasimple. Ipindutin mo to turn off. Kung gusto mong mag daytime saving ang ilaw, maaraw naman, pwede mong patayin yung mga daytime running lights. Pero that's why it's called daytime running lights. It's supposed to be running kahit na daytime. At saka sa LTO, always on na. Very smooth, no? Well, yung first impression ko parang smooth na rin na may kukumpara mo sa mga brand na kagaya ng Honda. Pero yun nga, incomparable kasi mas powerful yun. Smooth siya na parang nagagalit yung engine. Pero yung Honda Click 160 ko parang nagagalit yung engine, pero parang ramdam mo na malakas yung torque niya. This one is medyo mabait, no? On the good side, that's actually decent. Kasi alam ko na parang bawat tiga ay matipid yung konsumo sa gasolina. Hindi siya lalaklak. Kaya yung full tank na yan, ako, baka hindi ko mapaugayan. Okay, yan, maganda, may testing sa baha. Mataas siya eh, mataas. Kaya parang hindi ka rin masyado makakamba sa mga baha-baha, diba? Saka in fairness hindi ko naramdaman din na gano'ng kadulas yung ating mga stock tires. So decent na. Pero kasi mga stock na talagang pag ganun, mga putik, grabe pakaramdam. Pero yung pag low speed, kagaya nito, kabagal-bagal lang, perfect na perfect yung kanyang suspension para sa mga lubak-lubak. So lubak. Ayun no, pagka low speed, easy lang yung mga lubak. Yung masyado iindahin, hindi ka mag-hesitate na makadaan sa lubak. Just on high speed, dun siya mas ramdam. So dalawa kasi yung suspension, just for reference sa mga netizens natin na medyo baguhan. Isa ang stiff na good for cornering, high speed, banking, mga ganyan. Na yun naman for low speed, tapos nakasagasa ka ng lubak, medyo talagang alog, tigas. On the other hand, ito namang malambot na suspension, it's for utilitarian purposes na kapag ganyan, low speed meaning mga nasa around 20 to 30. Gusto mo kung umangat ng speedometer, 60 agad. Hindi ko alam kung accurate yan isang piga, 60. Sarap pag motor, galing kasi tayo ng Siargao. Doon ako ulit medyo ginanahan magmotor, para ka nakatira doon. Island life. Hindi nga uso ang helmet doon, luluwag ng kalsada, tapos medyo probinsya pa yung style niya. Lalapit lang din yung mga pupuntahan. Sarap din magmotor doon, sobra. Kaya napabili tayo ng motor pagbalik natin dito. Pagka may mga instances na kailanganin mo magpreno, talagang instant din yung preno niya. Medyo malaki-laking kalsada naman.
ko naman linear yung kanyang speed, no. Ibig sabihin ba parang tuloy-tuloy yung pag-akyat. Dahil automatic to, syempre nakita mo smooth, naka CVT, linear yung pag-akyat ng speed niya, hindi yung parang torque lang sa una tapos wala na sa gitna. Ito ano naman, may bubuga up to mid RPM. Syempre safe riding lang tayo, hindi ko naman to totally ipigain. Pa na yung release, wala na kami release check sana eh. Kapag may rides kayo, sigurado sasabay din ng motorsiklo na to sa facing. Kaya sumabay. Pero syempre dapat defensive din yung driver. Medyo manipis pa rin to, di pa to ABS. Extra careful pa rin para sa driver. Nakatawa lang kasi if you come to think, kung komento dito is something na standard pagdating sa motorsiklo, hindi ko siya binaby. Pero if you come to think of the price na ino-offer neto compared dun sa mga mas mamahalin na motorsiklo, ay talagang masasabi kong sulit na talaga to sa mga makakabili nito. Yun, na-checkpoint pa nga. Lubak-lubakan, no? Oo, di ba? Oo, di ba? Kaya-kaya, oh. Humps. Oh, easy. Pwede sa kalsada ng Pinas. Sumayad sa mga higanting humps dito sa Southwoods, ha? In fairness. In fairness. Ahon, kaya din sa ahon. Testing natin sa mas grabing maahonan pa. Ano? Ahon tayo na ano, low RPM. Kaya kaya pa to, may room pa para sa mas mabigat. May weight kasi 70 kilograms, so kahit siguro may angkas or may box, walang problema.
nakatunayan na truck. Tumama na naman dun. Bago na naman yun ah. Okay, ahon. Let's go! Kayang sumixty to 70 sa malalim na ahonan. Okay, so I think my verdict to summarize my test drive experience dito sa Samurai 155i, for its price point, masasabi ko super decent na kaya niyang i-offer. Sa specifications, idling stop system meron, liquid cooling system meron, yung smoothness ng engine naandun din siya. Para sa akin, sapat na yung may offer niya na torque and power output for everyday use. And even mag-ride kayo ng mga tropa nyo, ng grupo nyo, kaya mag-keep up sa facing, pwedeng pang long ride, liquid cooling, kaya pang malayuan, pwede din. The digital mirror panel is also something na aesthetic for me. Iba yung offer niya, iba yung itsura niya. It doesn't look that cheap. So sa mga bibili ng Samurai dyan, punta lang kayo sa any Mitsukoshi or Euro Motors outlet. And as long as under siya ng Mitsukoshi, wala kayong dapat ipangamba sa mga parts and accessories dahil available din yun sa kanila mismo. Kung saan nyo binili, doon din kayo makaka-order. I think ongoing pa kasi naram ko to sa kanila yung code na Euromotor Nedizen. Kapag ginamit nyo yun, I think there will be a free jacket for you. Nakakatunayan na napanood yung tong vlog na to. So limitado lang yung ating Mitsukoshi jacket. Kayo nang bahala. Kung natapos yung video, di swerte kayo, bumili na kayo, may jacket pa kayo. The quality is quite nice pagdating sa aesthetic. Very pogi ang motorsiklo na ito. So overall quality is really presentable. Talagang ayos na ayos para sa kanyang category at presyohan. So yun lang, netizens. Ano pa may mga ibang motorsiklo ang gusto nyong ma-vlog natin next time? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Give this video a thumbs up, subscribe, visit nyo kami sa aming Nedi shop located sa Santa Rosa, Laguna. Kita-kits tayo dyan. God bless. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.